Ay, arte. Welcome to the Only Showcast where one star has true star quality. This is the Low Quality Showcast with me, your favorite parasite na host, Loki. Taray. Nung pagpasok na ganun, no, parang ano talaga tayo, parang Casey After Hours. Mataray ako. Maldita ako. Hindi. Hello mga madlang people. Siguro nagtataka kayo kung bakit meron naman panibagong format ang aking mga social media pages, kung bakit meron na naman ganitong type ng show ko, kasi nga naging the low quality show siya before, naging the high quality show, tapos naging the low quality show, tapos ngayon may the low quality show cast. Ano ba? Hindi ka ba sigurado sa kung anong gagawin mo? Sinabi kong oo, Charis. Yun na nga, gusto ko lang ng outlet, kumbaga, para makapag-express ng thoughts ko. Ay, kung gusto mo naman pala ng outlet, doon na lang sa may isaksak mo na lang sa... Pati ka nang pumunta sa Meral ko. Hindi, ayun na nga, gusto ko na outlet para makapag-express ng aking thoughts nang hindi ko masyadong pinipressure yung sarili ko na magsulat sa face ko ng isang face icon or mag-makeup ng ng pakak na makeup or mag-ayos ng buhok or mag-isip na kung anong outfit ba, kung anong sapatos ba ang eme ko. Inisip ko lang na sa pinaka-authentic self ko, sa pinaka 1-star self ko, or out of 5-star selves ko, doon ko makikita yung pinaka magandang version ko. And gusto ko siyang malabas dito. Medyo kinakabahan pa ako dito, medyo shaken pa ako, hindi pa ako masyadong comfortable kahit ang tagal ko nang nakikita sa mga camera na yan or parang katagal ko nang nagsasalita in front of the camera. Hindi lang ako talaga sanay sa format na to kung bakit. Kasi nga lagi ako nagsusulat ng script, lagi ako nagsusulat ng mga talking points, lagi akong prepared dapat ako kapag magpo-produce ako ng content. Yeah, bear with me lang guys na medyo shaken ako or baka mamaya hindi ako masyado tumitingin sa camera or parang nakaganon-ganon ako or parang napakalikot ko sa sa chair ko ngayon, no? Kasi sinasanay ko pa yung sarili ko. Hindi ko nga alam kung ilalabas ko ba to. Ano ilalabas? Kung ilalabas ko to or magstay na lang siya sa files, no? Pero gusto ko siyang maging consistent na format ko na hindi para maging content. Well, isa na yun, isang reason na yun para maging content. Pero para makapagbigay din ng release. Release, tapos labas. Parang, hoy, anong show to? SPG ba to? Hindi, para makapag-release din ng emotions ko. Kasi ako nag-journal naman ako, pero I think this would help din na vino-voice out ko kung ano man yung mga thoughts ko. Tsaka tulong na din para mas maging articulate ako, kumbaga. Fan na din naman ako kasi ng mga podcasts. Nagsimula ako siguro, ano ba yung pinakasimula kong podcast na pakinggan? Siguro Gabi ng Bading. Siguro Gabi ng Bading, hindi siya yung pinakauna kong podcast sa pakinggan. Kasi I think may ibang mga podcast din na pinanood ko like isang episode lang. Pero I think Gabi ng Bading, doon ako nag-start sa love ko for the podcast. Kasi 'di ba, yung podcast, it exists naman na like way before pa. Nakikita ko na yan nung kakastart ko lang sa Spotify, siguro mga 2018 ako unang gumamit ng Spotify. Tapos, hindi ko siya masyadong pinapansin. Bakit may mga podcast na ganun? Para ba siyang radio? Diba? Pero, na-love ko lang siya nung nakita ko sila AC Soriano tsaka sila Yani Hatesu. Tapos, nakita ko yung banter nila, yung mga gandang mga stories na binabato nila, and yung unedited and unfiltered versions of themselves. And then ayun, yung pinaka-bias ko talaga is Ang Walang Kwentang Podcast. Ay, nako. Ang Walang Kwentang Podcast, Direct JP, Direct Donette. Amoy bangus. Ayun, no? Tapos nakatulong din sila ma-reignite yung passion ko sa arts. Or hindi reignite actually, kasi wala pa naman ako ganong deep sense of love dun sa arts, no? Ayun, siguro na-help nila ma-establish yung love ko dun sa singing. Sa iba't ibang mga formats, kunyari sa theater, sa songs, and syempre dun sa pagpepelikula, pagproduce ng mga shows, 'di ba? Kasi napalabas nila yung authentic versions ng mga taong gumagawa hindi lang sa harap ng camera, kundi sa likod din nito. Pinersonalize nila. Ginawa nila ng sense of relatability. And then, siguro, doon na tayo papasok sa parang inspiration ko sa first episode na to, no?
First episode? Wow! Ano to? Season by season? Ayun. Si Yani Hatesu talaga. Yung kanyang podcast na Yanni's Room. Kasi yung first episode niya doon, sinabi niya na masyado niya daw ino-overthink yung pagka-create ng sarili niyang podcast. Na sabi niya, F it, I'm just gonna make it. Hindi ko talaga siya planadong gumawa ngayon. Hindi ko talaga siya plan. Actually, wala siya sa planner ko ngayong araw or kahit ano man. Hindi ko nga alam na gagawa na ako ng podcast ngayon, no. Naisip ko lang siya nung kakagising ko kanina sa nap ko. Sabi ko, parang I feel so overwhelmed and kailangan ko i-share to sa ibang mga tao na I feel so overwhelmed. Basically, I feel so overwhelmed na kailangan ko ng pag-sharean. And hindi ko kasi ma-istorbo yung iba kong mga usual na nakakausap kasi nga, it's a weekday and it's night. Eh, di ba, kailangan mag-focus sa academics. So, sabi ko, saan akong format kaya pwedeng mag-release ng ng aking thoughts, di ba? Kasi pwede naman ako mag-journal actually, pero I think hindi kasi siya yung perfect measure. Gusto ko kasi makausap. Ayun yung nafe-feel ko ngayon. And sabi ko, why not just open the camera and sit down and express my thoughts? Napagkakitaan ko pa. Feeling ko ang haba na explanation ko. Feeling ko ang haba na explanation ko bakit to ginawa, no? Basta basically magsalita lang. Kasi kung makikita niyo yung past contents ko before, it's very thought about. Thought on, thought of. D. Regine Velasquez. Hindi, para siya masyadong pinag-isipan. Na, Virgo, gumawa niya. Hindi, yun na nga siya. Masyado siyang pinag-iisipan na para sa akin na gumagawa, nakakapagod din pala siya. Ano bang point ko? Ayun, tingnan mo, hindi ko talaga alam kung anong point ko dito eh. Kasi hanggang ngayon, to be honest, nape-pressure ako na maging nakakatawa sa inyo. Or nape-pressure ako na gumawa ngayon ng talking point or iulit yung i-retake yung video na to. Actually, lang ako, parang isang take na ako, inulit ko lang kasi parang hindi ako nagiging masaya sa output. Kasi na sa utak ko na kailangan talaga kung ano mang ilalabas ko, kung ano mang gagawin ko, kailangan maganda. Kailangan perfect siya. Kasi na-instill niya yun sa utak ko eh. Kaya nga ang title nga natin for today's nabalik. Let's circle back. Aligned. Kaya ang title nga natin for today's episode nga ay quality. Kasi masyado ko nang, paulit-ulit na lang yung point natin dito. Parang hindi na tayo nag-uusad. Kasi I think nga, it is all rooted na binild ko na talaga yung sarili ko around other people. Aaminin ko na talaga na people pleaser talaga ako. I'm such a people pleaser. Pero I think it's in the best way. Hindi naman kasi yung people pleaser na sana magustuhan niya ako, sana makasit ako sa table next to them, 'di ba? Yung people pleaser in a way na gusto mo makapag-serve sa other people. Matagal na din kasi ako na-immerse sa different backgrounds, sa different communities, sa different experiences. Kumbaga, kasi nagvo-volunteer ako. Tapos nakita ko kasi yung mga current systems, napakagulo. Napakagulo niya na parang asan yung pag-asa niyang ma-solve. And na-instill sa akin nung mga, siguro, kailan ba ako nag-start mag-volunteer? Mga 17, mga ganong mga age ko, no? 16 or 17, no? Kung hindi natin sisimulan ngayon yung pagbabago or hindi natin sisimulan sa sarili natin yung pagbabago, paano yung kinabukasan natin? Paano aayos yung system? So, nagkaroon ako ng sense of responsibility na dati ang content ko lang naman talaga nakakatawa. Makikita niyo yun sa YouTube. Inan-private ko na lahat ng mga pinublic ko na ulit yung mga content ko before na lahat nakakatawa lang naman. Lahat lang naman, mga walang kwenta. Very Liza Koshy, very mga mga Vine energy, very mga meme, early videos na na talagang makikita mo talaga doon yung mga inspiration ko sa paggawa ko ng mga videos doon. Na nung nag-start ako mag-volunteer, nakita ko yung mga problems. I think I need to
do this. I think I need to have my own way of helping the community na hindi man yung yung public service na iniisip agad ng isang tao kapag when it comes to leadership. Gagawin ko siya in my own way, which is thought leadership or opinion leadership. Kasi it's a type of leadership din eh. Yung makapag-hone ng isang messaging dun sa crowd or sa audiences natin. It's a different type of leadership na dapat din nating binibigyan ng importansya. Kasi kung walang magsasalita tungkol sa mga bagay na importante, paano natin ma-realize, paano natin mapag-uusapan, or paano siya makakapag-create ng dialogue na makakapag-resolve into the solution na mapupush through ng mga tinuturing nating mga leader na community, sa community leaders, mga state leaders natin, yung mga policy makers natin, di ba? So, ayun yung naging reason ko. So, yun, makikita nyo yun sa mga current videos ko na ginagawa na una kong episode is yung sa balot. Yung pun yun para sa ballot at saka Pinoy, which is balot at Penoy at saka balot at Pinoy. Yung importance ng pag-register natin sa pagboto. Isa pa dun yung current kong ginawa, streetwear. Yung streetwear, which is yung pun para sa sinusuot natin sa street, yung mga streetwear na kumbaga, and yung pun na streetwear, which is saan sa kalsada na tinatackle niya yung mga dangers ng red tagging. Diba, lahat may messaging, lahat may advocacy, dapat lahat may pinaglalaban. Kasi kasalanan talaga ng nanay ko eh. Bakit mo kasi ako pinainom ng Bonakid? Batang Bona pala. No? In the creation aspect, I think maraming mga artists na makaka-relate sa akin mo. Na napaka-high mo when you're... wow. Uy, wag mo ko subok sa pideya. Hindi, napaka-high mo in a way na nasa peak ka ng emotions mo kapag ginagawa mo yung bagay na yun. Ay, feeling ko kapag sinulat yung script na to para makakapag-change siya ng world, or ay, nakakatawa yung joke na to, feeling ko talaga makakatulong to para sa pag-emphasize dun sa sinasabi ko. Yung mga ganun mga bagay, dapat ganito yung outfit ko kasi makakapagbigay siya ng symbolism, makakapagkaroon siya ng visual aids para sa mga manonood, di ba? Pero kapag nandun na, nailabas mo na yung art mo sa mundo, tapos parang walang naka-realize dun sa effort na in-insert mo dun. Or walang naka-appreciate dun sa ginawa mo. Nakakapagod. Parang ang hirap niya magpatuloy. Kaya kung may ilan sa inyo na nakita lang yung mga contents ko, hindi siya consistent. Una, kasi nga, mahirap siya gawin. Kailangan ko siya i-conceptualize. Kung maghahanap ako ng mga references, maghahanap ako ng mga visual motifs, maghahanap ako ng mga jokes na pwedeng gamitin, maghahanap ako ng mga trends sa TikTok na kailangan gamitin. Then, after nun, i-incorporate siya sa pagsusulat. Dapat isusulat ko to sa joke na part na to. Ano bang hook natin? Ano bang body natin? Ano bang ending natin? Ano bang dapat messaging niya? Tapos, bukod pa dun, syempre, yung sa research part nun, dapat merong naka-angklang na facts, may naka-angklang na batas, may nakaangkla na organization na pwedeng amoy adobo. May nakaangkla na na iba pang organization kung saan nila pwedeng mahanap yung iba pang information kung sakaling naging interesado sila sa ginawa ko. Then after ng production process, kailangan kong maghanap ng mga damit. Pupunta ako sa ukay or pupunta ako sa online kung ano mga props na kailangan kong gamitin. Then after nun, magpa-plan ako ng schedule ko para kung kailan ako makakapag-visit ng venue or makakapagpunta sa isang location kung saan maganda i-shoot siya. Ako lahat kasi gumagawa eh. Then after mo ma-shoot, diba? I-ano mo pa siya, i-edit mo pa siya. Nakakatawa yung part na to. I-revise ko to. Papacheck ko pa sa ibang mga tao. Yan, may mga peer reviewers pa ako dyan, yung mga friends ko na talagang tinitingnan nila. I think pwede yung maganda yung part na to. Ayun, then napakahaba nung process niya. Tapos kapag in-upload mo siya, parang walang comments, walang shares, tapos mga walang onti yung likes lang, tapos parang naghihintay ka ng someone na magsasabi na, ay, ang ganda ng ginawa mo.
naintindihan ko yung ginawa mo. Nakakatawa yung joke mo dito sa part na to kasi na-emphasize mo yung certain na to. Yung detalye na to napansin ko na hindi ko naman sinisik din yung validation kasi sabi ko nga, una't una pa lang, ang goal ko dun is makapag-put forward ng message kung bakit siya mahalaga. Pero hindi din kasi mawawala sa mga artist tulad ko na ang tinatrabaho ay makapag-put forward ng message. Hindi matatanggal yung pag-seek some type ng validation. Kasi paano ka makapag-put forward ng message kung wala kang audience? Hindi ko kasi din minamind yung yung tawag dito, yung mga numbers. Well, may part na minamind ko nga din yung numbers, pero tinatry ko as much as possible na hindi. Hinay ko nga din yung mga like counts niya, yung mga comment counts, kung ilan yung nag-share, tapos ino-off ko na din yung notifications para hindi ako like pabalik-balik kasi ganun dati ako nung mga early pa lang, ilan na kaya nag-like, ilan na kaya nag-comment. Tinatry ko siyang hindi masyadong tignan para mag-focus ako dun sa mismong advocacy niya. Hindi ako ma-cut up dun sa numbers. Pero sa mga time na nakikita ko yung numbers kapag, kunyari, mag-upload ako, syempre makikita mo yung numbers doon. Pupunta ka saan mo sa mismong page mo, no? Na nakakadismaya, na ang tagal ko ginawa, tapos hindi siya ganun ka-impactful as I thought that it would be. Kaya yun, nakakapagod, hindi matuloy-tuloy, inconsistent, parang yung inspiration ko nawawala. Doon talaga tayo tumataya. Tayong mga artists, yung inspiration talaga, ang hirap niyang kunin, ang hirap niyang hanapin. Speaking of inspiration, doon na tayo sa aspect ng pagiging role model. Gusto kong ino-overthink, gusto kong nagpe-prepare, at gusto kong laging perfect yung mga pinoproduce kong content. Kasi kapag naging role model ka o kapag laging sineset mo yung standard, lagi kang magaling, lagi kang maganda sa sa ginagawa mong mga layunin, mga advokasya, makapag-create siya ng chain reaction. Sabi nga nila, it just only takes it only takes one to create change. At dahil nga nagkaroon ako ng sense of responsibility at a young age, di ba? Ang dali lang niya naman gawin ang dali lang naman magsalita. So kung kaya ko siyang gawin, bakit hindi ko siya gawin? Kasi baka mamaya may isang tao makapanood na, parang, oo nga dapat pala mag-register ako sa barangay kabataan elections. Dapat pala bumuboto ako ng mga ganitong klaseng tao. Oo nga pala, dapat pala sumasama tayo sa mga rallies kasi importante talaga na pinaglalaban natin yung mga karapatan natin. Yung mga ganung mga bagay, yung mga small na mga realizations na makakapag-create ng ripple effect sa ibang mga tao. Kasi kapag na-realize niya yun, baka mamaya ipagkwento niya sa kaibigan niya, sali ka sa akin sa rally. O kaya, sali ka sa akin sa Ganon yung thinking ko doon. Kaya gusto ko siya laging pinagpe-preparean. May boses ako na binigay sa akin ng universe. Kailangan ko siyang gamitin para sa tama. Kasi madami ng content creators today na talagang ginagamit lang nila yung plataforma nila. Una, sa pagpapaganda. Well, wala naman akong hatred para sa mga taong nagpapaganda, Well, meron, onte. Kasi, di ba, mahalaki ang following mo. Pero kapag nasa mga national issues, magpo-post ka pa rin ng mga brand deals na napaka-insensitive para sa mga taong nagpo-post ng mga advocacy nila or mga balita. Kasi maagawan mo silang spot sa algorithm, di ba? So if you have a following, responsibility mo sa mga followers mo na mag-speak up on matters na nagre-relate din sa kanila. Kasi hindi mo man siya nararanasan, dapat alam mo kung anong nararanasan ng ibang tao. Dahil that's basic human decency. Dapat meron tayong compassion. Hindi lang dapat natin ginagamit ang plataforma natin sa pagpapaganda, pagpapakasasa sa pera. Yung di ba, maraming mga brand deals dyan na I know, important talaga yung mga brand deals kasi sila talaga yung nagpapabuhay sa kanilang mga art. Pero Diyos ko naman, hindi naman makaka-hurt siguro sa sa Instagram feed mo. Kunyari, mag-post ka lang ng advocacy video or advocacy post or kahit mag-repost ka nga lang, okay na yun para makita naman ng mga ibang tao, di ba? At pangalawa, marami talaga mga tao na ginagamit nila yung kadaldalan nila sa mga maling intensyon. Di ba? Maraming mga trolls, maraming mga bots. Kung dadagdag pa ako sa mga taong ginagamit yung mga plataforma nila para sa mali, at kung dadagdag pa ako sa mga taong ang goal lang ay talagang magpaganda,
or talagang wala lang, yung mga content na hindi naman ganun kahalaga. Sorry. Baka mabash ako sa part na yun. Hindi, mahalaga naman yung lahat. Pero kung dadagdag pa ako doon, walang magbabago. Diba? Bakit ko ba itong ginagawa? Tagal ko na itong sinasabi sa sarili ko. Bakit ko pa ginagawa to? Kaya I think it's time to push back. I think it's time na magbigay din ako para sa sarili ko. Kasi the other day, I realized din na lahat ng mga ginagawa ko talaga, parang talaga sa ibang mga tao. Kapag nanonood ako ng pelikula, kailangan meron dapat akong makukuha or mapupulot. Dapat maiintindihan ko yung nararanasan ng lead na characters or mga characters dun sa pelikula. Especially yung mga old and mga classic films para maintindihan ko yung situation from before. Kasi di ba maraming nagsasabi na, uy, bata ka pa lang, di mo pa naman naranasan yung mga golden age, chururut. Dapat hindi ka pa nagsasalita sa mga bagay na kasi buhay ka ba naman nung panahon na yun? O edi pumunta tayo sa pelikula, hindi man ako makakapag-time travel, di ba? Makakapag-time travel ako through the means of the film kasi it captures a specific point of time. And it's based on the stories of people who lived that truth. And pangalawa, ganun din, same reason sa pagbabasa ko ng mga libro, ng mga Ricky D books, tsaka ng mga Luwalhati Bautista books, yung mga books natin ng mga local writers natin dito para maintindihan ko at makapag-build ng compassion on other stories na hindi masyadong pinag-uusapan on mainstream media or kahit in a casual conversation with another person. Kikinig ako ng mga music, makahanap ng mga songs na makakapag-relate sa ibang mga tao kapag nagtatrabaho ako sa radyo. O kaya nanonood ako ng mga podcast or ng mga videos, ng mga TikTok content, hindi para merely sa enjoyment ko, kundi para makapag-ipon ako ng mga jokes, makapag-ipon ako ng mga references na ibabato ko kapag nag-host ako o kapag meron akong mga videos na ginagawa ganito. Na-realize ko, wala na akong ginagawa para sa sarili ko. Wala na akong ginagawa na hindi para sa ibang tao. And I think oras na yun para i-figure out ko siya. And I think ito yung gamit ng podcast na ito, na hindi ko kailangan mag-isip lagi, okay din magpahinga. Kasi na-realize ko din the other day na hindi na ako nagpapahinga without feeling guilt or without feeling the pressure na kailangan kong gumawa ng ibang bagay other than sleep or eat or, watch a movie na wala talagang kwenta na nakakatawa lang or nakakatakot lang. Yung kailangan, manonood ka lang, mag-unwind ka lang. Ang tagal na nung panahon ng last na ginawa ko yun, hindi ko na siya maalala. Bukod doon, I think makakatulong din kayo or ikaw, kung sino mang nanonood nito or kung nakaabot ka man dito sa part ng nito, no? I really have a lot of issues na gusto ko siyang pag-usapan na hindi ko mahanap yung oras mapag-usapan sa ibang mga tao. So I think this is a point of reflection and source of therapy na rin kumbaga. Mahalaga na na-voice out mo rin na-utter mo rin yung words na mga nararamdaman mo or na-share mo din sa ibang mga tao para hindi mo lang siya kinikimkim kasi bibigat yun eh. Hindi ko alam kung natakil ko lahat ng kailangan kong gustong sabihin or hindi ko alam kung nasabi ko lahat or hindi ko alam kung nag-make sense ba sa inyo. Nag-make sense ba yung mga sinasabi ko dito? Ang hirap talaga ng mga ganito, no? Paano kaya nila nagagawa to? Pero sana nag-make sense. Editor, do your job. Yes, I will do it. Diba ako din naman kasi mag-edit nito. Dinagdagan ko ulit ng sarili ko na trabaho. I'll try na mag-produce ng kahit ganitong format lang, kahit siguro once a week para makapag-check din sa sarili ko and it will serve din na time capsule din sa sarili ko kapag kunyari sa mga future me, I think magpapasalamat siya sa akin na ginawa ko to. Makikita niya yung growth niya sa akin. And I think that's super good na kapag pinapanood mo to future self, you will feel good about yourself. Ano na pala nun, ang ganda ko na pala ngayon, no? Ganang mga bagay. And ayun, thank you. Baka mamaya may mga tao dito na nakaabot. Maraming salamat sa nakaabot sa point na to or kung hindi mo man to panoorin or hindi mo pansinin, I really release the energy from you guys. Hindi nyo naman kasalanan na wala kayong kasalanan sa sarili ko na nag-expect ko ng attention from you. So, I release all that.
I release all that to the universe na wala akong pake kahit walang mag-like dito sa video na to. Wala akong pake kahit walang mag-comment. Wala akong pake kahit walang manood. This is for me and this is for the people who get it. If you know, you know, diba? And that was your Low Be Held. See you again next time sa isang showcast where one star has true star quality. This has been the Low Quality Showcast. Be your favorite parasite, now host, Loki. Bye!